Anak ng nag-iisang superstar, Nora Honor, si Matet. Sakit ng ulo ng ate ko. Pero ngayong siya naman ang ina. Aminado naman ako, hindi naman ako ganun kabait na tao. Pero yun nga, lumaki yung mga bata maayos. This is my dreams. Mga anak, gusto ko yan. Umabot kami sa point na wala na kaming makain. Tara, get to know the pambansang best friend na best friend din ng kanyang mga anak. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. With me, put your hands together, tada, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, tada, let's be happy. Amoranto Sports Complex. Alam mo, mag-e-exercise ako. Hindi. Hindi. Wish ko lang. Pero alam nyo kung sino yung sobrang into sports na siguro baka iba sa inyo hindi pa alam. Si Matet, alam nyo ba? At ang kanyang buong pamilya are into volleyball. So tara, mas kilalanin natin. First basketball arena na. Here in Quezon City, this is the first arena here in Quezon City. It can accommodate around 3,000 plus. Wow! So right now it's open to the public and for private and other sports fest groups can actually play. I did. Hello! Welcome to Amoranto. Thank you. Salamat. Natuloy din. Hardcore ka, no? Oo, medyo. Yun na nga po, medyo tinatanong, ba't ka nangangayayat? Bakit ako nangangayayat? Oh, tatlo yan. Pagkatapos dito, pupunta dito. Pagkatapos nito, ito may laro naman to. Yan So, yung yan po, buhay kalbo mo na yung eh. asawa ko. Yan yung, ito yung buhay mo. It's a Sunday. Yes. At only day off nila actually from Apo. Varsity Life School. Ikaw ay from UST, ikaw ay from... Ilan taon na ba kayo? 17. Naglaban na ba kayo? Magkaiba po yung sport na. Ay, basketball po siya. Ay, nalito Ito na. volleyball, ito volleyball. Oh. So, dalawa sila. Volleyball. For now, volleyball pa lang siya. Ito ang basketball ng mana sa ama. At ikaw po? Ako po ay cheerleader. Yun po ako. Mag-hi ka. Ayun Hello. po ang asawa ko. Hi. Ang Hello, may Ivy. kasalanan po ng lahat. Jeans niya po ito. Walang dugong artista, mga bata. Ay, Talagang magandang bata. Oh. pasalamat din po ako. Actually, I don't want them to be artistas. Ayoko talaga. Hi! Happy, 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 happy! Wow! Mami, say hi to Ilan Tita taon na po Matet. siya? 10. 10 years old! I love you. Are you a Hindi senior natin dog? masabi. Yes po. Hindi natin marami rin kami aso. Sports, pets, ganyan kami, may isda pa kami. Seryoso? Parang napaka-normal pala ng buhay mo. No? Opo. Sobra. Talagang siguro dahil pagpapalaki rin ni Mami. Dahil normal or ayaw mo ng showbiz? Hindi po, showbiz ako talaga. Pag may work, may work. Yun ang, kumbaga, ang trato ko sa pag-aartista kasi, trabaho. Trabaho siya talaga. Tapos, syempre, mahal ko rin. Mahal ko trabaho ko. Pero pag uwi sa bahay, ako ay nanay. Ngayon lang, asawa mo athlete. Opo, athlete siya, chef din siya. Kaya may negosyo din kayo. Yes. Kayo, sa recipe niya yon. Yes. Sa kanya yan lahat. Sabi ko nga Richard Gomez eh. Lahat na lang. Di ba si Richard Gomez, lahat na sport alam. Yeah. Ang dami niyang alam. Richard Gomez ko yan. Doon muna tayo kay mama mo. Aware ka dati kung gaano siya kasikat? I think so because araw-araw yan, ang daming tao sa bahay namin. Lumaki ako na ang daming araw-araw may fans. Si Mami hindi araw-araw nakakalabas or nami-meet sila. So kami ang humaharap sa fans. Ngayon, hanggang ngayon, kaibigan namin yung mga fans. Kaibigan namin sila, as in close friend namin sila.
Meron dun, alam mo nung araw ginawa mo sa akin, kinagat mo ako. Ganon. May mga kwento pa silang ganon. So, alam kong sikat siya. Tsaka yung every time I would see her on TV, yung superstar. So, alam ko si Mami, siya ang superstar ng Pilipinas. Grabe. Anong klase siyang nanay? Si Mami is more on, she's a strict mom. Very strict. But, may lambing si Mami and playful. Pag may oras siya, she would play with us. Ganun Pag may siya oras siya, dahil busy siya. Super. Like most of the time, buong childhood namin, mas marami yung busy si Mami kaysa sa bahay lang siya to play with us. But, maiintindihan namin. Para kanino? Bakit siya busy? Hindi naman siya dapat busy na eh. Di ba may edad na si Mami? Sa amin yun, para sa amin yun eh. So, na-appreciate namin. Every time she's home, she would want us to stay with her. Stay in her room and everything. No, may times na nangyari yun eh. May isang beses, 3 days kami na sa kwarto niya. And doon lang kami, kahit anong gusto nyo, laruan, laser disc, whatever you want, you can get. Tapos there were times na she wanted us to be there pala. Eh, we let her rest. Hinahanap niya rin pala yung ano namin. Akala niyo gusto niyang mapag-isa? Hindi pala. So medyo may time na nawala doon. May time na nasayang. Ngayon matanda na si Mami. Hindi na namin ma-enjoy masyado. But we make sure naman to make it up to her. Now na dinadala namin yung mga apo niya. And paborito niya, si Mishka. Yan ang favorite ni Mami. Kumusta na Mami mo ngayon? Ngayon po, I think she's better than she was sick before. Ngayon, she's better. She's mas healthy siya than nung mga nakaraang taon. She's living a healthier life. Nasaan siya ngayon? Sa bahay lang siya. But nagtitaping pa rin si Mami. No? So hindi mapipigil ang isang Nora Honor po. Writer talaga siya. Yes, magtitaping siya. Mag-aartista siya. Artista talaga si Mami. Mahal na mahal niya yung pagiging artista. So hanggat kaya niya, aarte si Mami. As a lola, as a mommy, sabi As mo, a lola. stricta siya. As a lola, anong klase siya? Iba rin. Mahilig siya. Kagaya sa amin nung araw. Ang gusto ni Mami, papakantahin kami. Ganon din siya sa mga apo niya. Papakantahin niya yung mga... Eto, si Mishka, binilan niya pa yan ng mini karaoke. Tapos, tinititigan niyang ganyan. Tawagan mo si tawagan mo si Coach Chururot. I-voice lessons natin to. Anak, ipapaano ko sa kanya yung mga -1. Kaya ko si Mami, hindi na uso yung -1 naman. Yung mga -1 ng mga kanta ko noon. Kasi seryoso siya talaga. Kasi gusto niya yung boses ni Mishka. Yung boses ni Mishka, kagaya din ng boses ko dati, yung paos. Yun ang gusto ni Mami na boses. So, naano siya dito. Pinapakanta niya yung mga apo niya. Siyempre, hindi na rin siya makapaglaro with them, but she wants to look at them and just stare at them playing. Eh, yung naging atleta, yung mga apo, walang sumunod Hindi sa niya pagiging alam superstar. yan. Parang wala siyang, hindi niya alam yan. In-expect mo bang magiging, sorry ako na nagsasabi, maayos kong nanay? Hindi po. Actually, hindi. And hindi man ako perfect nga. Kasi ako, more on, hindi lang nila ako nanay. Kaibigan ako niya mga yan eh. Hindi ako perfect talaga. Pero sa nakita ko ngayon, lumaki na maayos. May respeto sa kapwa. May respeto sa lahat ng klase ng tao. Tingin ko maayos naman. Naging maayos naman. Ate ko eh. Doon ako lumaki rin kasi sa ate ko. So kung anong nakita ko kay Ate Lot, paano niya palakihin yung mga anak niya, ganun ko din to mga to. Mas bargas lang ng konti ito mga to. Pero sa tingin ko po, okay naman sila. This is my dream. So I thank God every day because nabigay niya sa akin yung pangarap ko sa buhay ko. Magkaroon ako ng pamilya. Mga anak, gusto ko yan. Kahit na talagang nagre-recede yung hairline, nauubos talaga yung hair lalo ko. Ang kukulit niyan tatlo. Dream come true. Dream come true. Anong takot mo? May masaktan. May mapahamak. Ayoko ng gano'n. Ayoko masaktan ng kalooban. Ayoko masaktan ng pag-iisip. Ayoko masaktan ng katawan. Protective ako sa kanila. Very. Hindi ko alam because siguro I grew up then bullied.
You know? Very. Super bullied ako. Paano ka binuli? Sa Ikaw si school. Mate. Naku, hindi ako May lumalaban. aawa sa'yo. Miss Bernadette, mabait ako. Hindi lang Bakit halata. aawayin? Ikaw Kasi si ang ganda Mate. ko. Pero ang sikat mo, kaya Meron akong all-girls school na napuntahan. Dito sa QC. Tapos pagpasok ko pa lang ng gate, galit na sila sa akin lahat. Hindi ko alam kung bakit. Kaya mo ba mang-away? Ikaw ba yun? Type Yes, pagdating sa kanila, meron na akong inaway. Binangga yung bunso ko, hindi man humingi ng pasensya. Sabi ko talaga, hindi ko hingi ng pasensya. Huwag yung anak ko, Ganun. Pero mabait ako talaga. Kita mo naman, di ba, kuya? As a person, I'm very nice. Nag-start po kasi ako mag-volleyball talaga bata pa, like grade 6, grade 5, ganun po. Pero po before that, ng grade 3, tatandaan ko po na ang hiningi ko kay Papa is basketball camp. Yun po talaga. Kasi nakikita ko sa kanya na si Papa nagbabasketball, mukha siyang masaya. Parang gusto ko din po i-try. Tapos po, ayun nga, nahilig po ako sa panonood talaga ng basketball kahit na volleyball na yung nilalaro ko. Parang nasa heart ko lang po talaga siya nung matagal na. Tapos dumating po ako sa point na hindi na fun para sa akin yung volleyball. So, tinry ko po yung basketball. Tapos, ito na siya. yung alak na doon. Opo. Kasi hindi po ako minahal ng volleyball, pero minahal ako ng basketball. Kaya hinintay niya lang ako. So, ganun po. Wow, Wow. Dapat Pwede ganyan na. May magaan Nakakagrabe yung passion yun. Ginig-goosebumps talaga ako, as in. Hindi ko na ako doon, sabi ko. Nagsimula po ako mag-volleyball kasi nagsimula siya mag-volleyball. Kumbaga wala pa po talaga akong alam sa sports. Siguro yung basketball nga po. Dress up, makeup. Mga black pa na lipstick. Yun po yung gano'n talaga mga... Era mo. Yes, yung mga ganun. Yun yung era Tapos mo nun. hanggang sa na-influensyahan po nila ako mag-volleyball. Tapos ever since nun, dun ko na... Feeling ko nga po yun yung first love ko talaga. Why do you like volleyball? Why do you like volleyball? alam po. I forgot. I don't know how to say it po. Ay, hindi niya alam. Baka nga nasa heart mo. Oo. Ikaw palagi mo sinasabing walang nakuha sa'yo. Yung ganda ko po, yun na lang po. Bakit mo palagi sinasabing walang nakuha sa'yo? Parang nakakainis ka Hindi, naman. hindi. Yung noo po. Kasi, bakit anong problema niya sa noo ko? Ang ano ko sa akin, siguro more on, ito yung tawa niya, yung boses niya, yung buhok nila, sa akin nakuha, parang dedo. Ayan parang patay yung buhok. Ganon, yung mannerisms and everything. But, talaga their love sa sports, it's Mickey. Sabi mo, dumaan ka sa pagkabata. Anong kalukuhan mo ginawa nung bata ka? Napakarami po yan. Sakit ng ulo ng ate ko. Kasi laging wala si mami, so si ate ang pinapatawag. Meron akong kinaladkad ko sa buong classroom. Hawak ko lang yung buhok na ganun. Meron ako mga ganyan. So, meron ako payphone pa nung araw, di ba? Ang liit niya nakatayo siya dun sa upuan. Sinipa ako kay Paul. Kasabit siyang ganun. So, meron din kami yung mga parang, si mami, you're not allowed to go out. Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi kayo pwedeng lumabas tatlo. Okay, hindi pwedeng lumabas, pero umaga pa lang nakapadyama kami nung kapatid ko, diretso kami, nasa labas, uuwi kami gabi na. Makikikain kami sa labas, sa dugyot-dugyot namin, marami na kami natutunan, nagtinda lang kami ng mangga. Ang liit na no subdivision, tinda kami ng mangga, namitas kami, nagro-rollerblades kami buong araw. It was normal na childhood sobra. Very normal. Pero kung ano yung sabi mong problematic, nagka-problema ka ba sa anak mo? Wala po. Niisip ko si Mishka kasi si Mishka ang most probably gagawa ng kalokohan. Wala naman. Wala. Ano kayang ginawa mong tama? No? Naisip mo ba yun? Yes. Ano nagawa kong tama? Itong tatlo ang ibigay sa akin ng Panginoon. At may bonus pa akong angel. Miss Bernadette, may angel pa kami. Meron kami sa taas, may anak kami sa taas. So, yun nga, sa akin, pasalamat. Kasi aminado naman ako, hindi naman ako ganun kabait na tao. Hindi ako perfect, hindi ako yung ate ko. Ate ko kasi mabait talaga. Pero hindi, malayo po ako doon. Talagang salbahe ako. As a kid, Pero yun nga, lumaki yung mga bata maayos. And I'm very open. Ako po ay may bipolar disorder. No? Iyon, napalaki sila ng ganyan kahit na meron ako medyong disability. Tapos ngayon na matanda na ako, pag inaatake ako ng depression or andyan sila. And they would take care of me.
Yes. My eldest, she would cook, she would wash the dishes. Siya ang bahala sa bahay. Kapag ka ako may episode, she would really take care of the house. The youngest, Mama, it's okay. Tayo ka na, Mama. Stand up na. That's enough. Ganon sila. Kaya pasalamat ako sa Panginoon sa mga anak ko. Ito lang kailangan ko. No showbiz, no nothing. Nila. Ito lang kailangan ko. Pero syempre gusto ko mag-showbiz. Mahal na mahal ko rin yung pagiging artista ko talaga. I love it. Pero sa akin, ito yung mawala ng lahat. Wag ito. Tsaka yung mga aso ko. Tsaka yung mga pusa ko po. Tsaka yung mga isda ko. Swerte ka rin sa asawa mo, no? Opo. Kasi ano din siya, hands-on with them. Balanse kami niyan eh. Paano mo nalaman kung catch siya? Catch nga ba asawa mo? Pogi. Noong una. Tsaka malapit po sa pamilya kasi. Malapit siya sa pamilya. Mahal niya yung pamilya niya. Tapos nagsisimba siya eh. Inaaya niya ako magsimba. So sabi ko, ay! Sabi ko, first date, simba. Hindi siya na-intimidate? Parang feeling ko ma-intimidate ako. Tagal mo nang matet. Na-intimidate ka ba? Ang tagal mo nang si matet eh. No, I'm very approachable kasi. Di ba? Approachable. Yun nga sabi niya, ako na naman sasalita para sa... Yun na sabi niya, at saka parang hindi niya naramdaman sa akin, even from the start, na ako ay artista. Yun ang sabi niya. Yeah. Sabi ko, ba't mo ako nagustuhan? Siyempre, pag nasa trabaho, artista siya. But pag kami-kami, just normal na wife, normal na girlfriend, normal na nanay. Pinatawag ko siya. Bahala na siya. Sabi ko, ang cute. Sabi ko, tawagin mo nga. Sabi ko, sabihin mo, kuhanin niya yung number ko. Tapos, kuhanin ko din number niya. Dali, sabi ko, tanong mo. Kung may lumalapit, sabi, can I have your number? Sabi ko, ay nako. Sabi ko, sige na nga. Totoong gano'n ba yung kwento? Yes. Totoong gano'n. Oo, kasi ang sa akin, pag gusto mo kunin mo, no, gano'n. Eh kung mapunta pa sa iba yan. So, inano ko, parang mangyari, parang ako pa nanligaw dito eh. There was one time, we were talking on the phone. Kasi di ba nung araw, 2003, ganyan pa lang tayo, may landline pa. We were talking, and then I asked him, ano mo sa buhay mo? Ano bang gusto mo sa buhay mo? Kami gusto ko magkapamilya. Ding, ding, ding. Ako din. I don't think na, malalaman mo eh. Kasi feeling ko tinatrabaho siya talaga. Oo. Kung gusto niyo magseryoso, trabaho kayo. Kung gusto niyo maglaro, estudyante maglaro ka pa kayo. nun eh. But that's what he told me. Trabahuhin niyo yung relationship. Hindi ko sinasabing trabaho kayo, literal. Trabahuhin yung relationship nyo. Kasi kung, ewan ko lang, kung gusto nyo maglaro, di maglaro lang. Oo, kami gusto hindi eh. He was serious and I was serious too. So after that, nagkaroon na kami ng parang, ang daan namin agad, papunta na sa pagbuo ng pamilya namin. Oo. And ano po feeling ko kasi, hindi siya sa tagal nung na magkakilala kayo. Although matagal kaming nag-on bago kami nagpakasal. Pero hindi siya doon nasusukat. Ang totoong goal ko sa buhay is to have my own family. Although very close kami ng mga kapatid ko, super, I wanted to have my own. Like siguro, yes, maybe because I was adopted, I wanted to have my own, baka ganun. Kadugo. Diba? Yun yung Kadugo. sinabi niya sa akin before na, yun nga. Baka. O meron na ako 3. So ngayon, parang ang perfect. Pag tinignan ko yung buhay mo, perfect. Pero palagi bang ganito ka saya ang pamilya mo? Masaya po kami kung sa masaya talaga kami. Kasi yun nga, ito lang kailangan namin. Kaya lang way back 2011, we had like parang nag-struggle kami financially. Parang nawalan ako ng trabaho. Parang hindi lang nag-work. Parang hindi nag-work yung sitwasyon. Tapos nagsara yung company kung saan nag-work si Mickey. And umabot kami sa point na wala na kaming makain. Na oatmeal na lang yung natitira na makakain namin. Pero nung dumating yung araw na yun, doon nagsimula na maging maayos ulit. Kumbaga yun nga yung sabi ko nga, nagdasal ako kagabi, sabi ko, Lord, there were a lot of times, pinagsak mo ko talaga. Pero hindi yun parusa, kundi tinuturuan mo ko. Inaangat mo kami ulit. O, check mo to. Tingnan mo yan. O, mangyayari sa'yo, ganyan. Pag hindi kayo ganito, ha? O, sige, natuto ka na. O, very good. O, dyan na. Parang sabi ni Lord, ganun. But that was yung pagtuturo sa amin ni Lord ng panahon na yan, 2011, it was so bad.
it was so bad. Like, every time magtitinginan kami ni Mickey, gutom ka na. Sabi niya, oh, sabi ko ako din. Okay. Tapos magko-computer na ako ulit. Wala kaming pagkain. Pero yun nga, that was like, parang dip. Dinip lang. Look at this. Lang. Yes, look at this. Oh, ayusin nyo yan, yung finances nyo and everything. Okay na, natuto na. Oh, angat na ulit. Parang ganun yung ginawa ni Lord sa amin. Kasi after that was March hanggang mga August. After that, dire-diretso trabaho ko. Minsan sabay yun, nag-i-inquire sa akin, ABS and GMA, choose kung anong gusto mo. And then after this show, pahinga ako ng 2 linggo, may bagong show na magbubukas. Tuloy. Yun yung kapalit. Yun yung tinuro niya sa amin. Para maramdaman mo yung walang-wala. Yes. Para ano? Siguro para matuto kami sa buhay, matuto kami mag-ipon, matuto kami to manage our finances, kung saan dapat ilagay ang kikitain namin. Hindi yung basta tapong ka ng tapong kung anong gagawin mo, bibili ka ng mga hindi mo kailangan. Ganon siya kay appreciation with yung sweldong nakukuha mo, appreciation sa trabaho also. Ganon. So, yun ang patunay ko na hindi talaga tayo pinababayaan ng Panginoon at naririnig niya ang bawat panalangin natin. Ito po, yung dasal ko, lagi yan. Ito promise, ito yung prayers ko na sana i-guide sila ni Lord with whatever they want to do in life. Kasi we don't know kung tutuloy ba mag-volleyball tong dalawa. Eto ba, tutuloy mag-basketball? Magdo-doktor ba talaga siya? Magpupulis ba talaga yung isa? Hindi ko alam eh. Lord, guide them. Always with whatever, with their life. Protect them always. Wala po sanang mapapahamak, walang masasaktan, walang magkakasakit. Every night, yan ang prayer ko. Because their health, their happiness, it's my happiness. Ganda. Message mo nga sa parents mo. Message ko po. Hala, mawag kay iyak. Wala, baka maiyak siya. Wala, iiyak siya. Hindi, magkaaway tayo kanina. Sige, mag-message ka Wala sa pa nga eh. Message ko sa parents. Yun po. Thank you Mikili po ka. dahil nag-invest kayo ng napakalaki para makuha yung gusto ko ngayon. Gusto mong marating. You really feel their dedication to support Opo, you? opo. Kasi hindi naman po ako, hindi naman po ko magaling na nung nag-start ako. So, syempre, nagiging thankful ako kasi nag-spend nga sila ng time, money, gano'n. Parang investment po talaga siya. Ayun. Kaya, Teka mo, may trabaho ako nun, ha? Thank you. 2 camp, ang mahal nun, dahil. Tanda ko yun. Ikaw, ano message mo? Salamat, tol. Thanks, friend. Solid. Mag-aaway tayo mamaya Lupit sa mo, bahay. tol. Dalang kalat-kalat mo, mag-message ka para sa akin. Ba't sa kanya ko haharap dapat sa'yo ko? O, sige. Papa. Sige, Papa na lang. Thank you, guys. Hindi, iyak po kasi yan. Iyak mo kasi ako pag sinabi ko. Oh, iiyak yan. Pero, mabilis lang. Thanks, Sakto guys. lang. Thank you. I Thank love you you, guys, Mom. Love you, Mom. And that's the other side of Matet and Mike Estrada. And of course, their beautiful daughters. Max. At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Be happy, Mia! O, play na! Play. Tara, let's be happy. Sometimes need pumreno, pahinga kang taas noo. Dasal pa more bawat saglit, kanino pa kakapit. Hindi ka nag-iisa, ako'y iyong kasama. Give it time at babawi, lumabang nakangiti. Come on! Nagagalak po ako dahil tayo ay maglalabas na ng ating kauna-unahang libro. When bad news is good news, hindi ko po ito kwento lamang, kundi kwento po nating lahat. Sana ay magdala rin ito sa inyo ng munting liwanag at inspirasyon.